So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, talaga nga namang nakaisa na naman po. Itong si Presidential Communication Office Undersecretary Attorney Claire Castro, dito nga po, kay Vice President Sara Duterte. Talaga nga namang supalpal malala, mga minamahal. Ito kasi yung typical na pag-uugali ng mga Duterte, yung tipong ang hilig nilang mamuna, 'di ba, sa pagkakamali ng iba, pero yung pagkakamali nila, hindi nila mapuna-puna. Kumbaga mahilig silang pumuna sa muta ng iba, pero yung muta nila, hindi nila mapuna-puna. Katulad nito, mga minamahal. Ito yung sabi ni Sara Duterte. Yan. Sabi niya diyan, let us not forget the real issues in our country. And that is corruption and poverty. So, ang problema daw, totoong problema daw ng ating bayan ay yung kahirapan at yung corruption. The failure of the government to answer the demands from the people about accountability and transparency, the failure of the government to address peace and security in our country. Imagine yung mga minamahala, Sara Duterte is asking for transparency, and also she is asking for accountability. Na in the first place, naging accountable ka ba? Na in the first place, naging transparent ka ba? Diba? Mga minamahal, how ironic. So ngayon, nagsalita itong si Yusek, si Claire Castro. Sabi ni Attorney Claire, mga minamahal, VP Sara is really correct. O, tama daw si VP. That we should deal with the issues of corruption. And we will start with the confidential funds that she spent. Sunog. Mga minamahal, tingnan ninyo kung paano nag-burn ni Yusek Claire itong si Sara Duterte. Lalo pat matatandaan nga ninyo, mga minamahal, abay may mga panibago na namang pangalan. Dati, Piatos Gang, di ba? Mary Grace Piatos, Kokoy Villamin, Chichiria Gang dati, di ba? Ngayon naman, Kamote Gang. Kasi ito, makikita ninyo. Ano nakalagay dyan? J. Kamote, Miggy Mango, found on the OVP confidential funds receipt. Sabi na yan ng lawyer. Tapos meron ding dudong na nakalista. Mga minamahal. Merong dudong. So, yung mga pangalang yan, wala po yung mga birth certificate, non-existent sa PSA, walang death records, or kahit na marriage certificate. Pero, si Sara Duterte, tahimik. Diba, mga minamahal, nagtataka nga din ako eh. Kapag may issue si Sara Duterte, sobrang tahimik niya. Or kahit din yung mga kapatid niya, alam mo ninyo, mga minamahal, pag may issue yung tatay niya, tahimik siya. Diba, patungkol sa West Philippine Sea, tahimik siya. Pag may issue, yung mga kapamilya niya, tahimik siya. Katulad ng wake and bake ni Kitty Duterte. Hindi niya sinasagot yun. Pansin nyo yun, sa mga issue nila, tahimik sila, pero ang hilig nilang mamuna sa issue ng iba. Katulad na lang, mga minamahal. Best example natin. Yung 2017, diba? Si Sara Duterte ay isang ganap na alkalde noon. 2017, mga minamahal, mayroon pong shabu smuggling itong si Paulo Duterte at ang kanyang Diyosawa, di umano. Diba? Yan po yung ifinail nga ni former Senator Antonio Trillanes, 2017 shabu smuggling issue. So ngayon, mga minamahal, supposedly, syempre, dapat ikaw asawa ka. Oo. Ano yung ginawa mo? Bakit tahimik ka sa issue, sa involvement ng asawa mo, di umano, at ng kapatid mo na si Pulong Duterte? Diba? Sa humigit kumulang, mga minamahal, 6.4 billion pesos. Natatandaan ninyo yung topic natin, mga minamahal? Kasi ang sabi ng whistleblower, itong si Paulo Duterte, si Sara Duterte, at itong kanyang kapatid, itong kanyang asawa, di umano, diba, na si Carpio, ay mayroon pong allegedly involvement smuggling na 6.4 billion. Di umano to, mga minamahal, worth of shabu sa custom na nahuli.
'Diba? Taong 2017. Pero, despite sa mga aligasyon na yan, ito yung nakakapagtaka. Bakit tahimik? Itong si Vice President Sara Duterte. Like, sinasabi nila na they are concerned to our government, they hate drugs. Pero bakit na-involved yung asawa mo di o mano sa shabu smuggling and also yung kapatid mo? Diba? Like, parang how ironic, no? They cared so much about the drugs in our country. Diba? Sabi pa nga ni Digong, papatayin niya daw lahat ng addict. Pero nung nalaman namin na nag-a-adik-adik di umano, kasi according sa mga allegation, yung asawa mo at itong si Pulong Duterte di umano, bakit tahimik itong si Sara Duterte sa issue na to? Drug-related concern to, mga minamahal. Tandaan ninyo, drug-related concern yung tinutukoy natin dito. Bakit tahimik itong si Sara Duterte? So, sabi ko nga sa inyo, ano pa nga ba ang maaasahan natin, mga minamahal, dito kay Sara Duterte? Kung sa issue nga ng mga kapatid niya tahimik siya, sa issue niya pa kaya? Tapos ang lakas bumoses ng transparency and accountability. Ang tanong, naging transparent ka ba? Ang tanong, naging accountable ka ba? Kasi how ironic na lang na magsasalita ka, di ba, ng ayaw mo sa droga, pero di umano, yung asawa mo, involved. Di ba, dito sa pagpapalakad ng di umano'y shabu. And you are asking for transparency and also accountability, pero hindi mo masagot kung sino si Mary Grace Piatos, sino si Kokoy Villamin. Ngayon, sagutin mo, sino tong si Dudong? Ngayon nang yan, na-receive na nga lang yung kailangan mo para ma-prove yung confidential funds mo. Hindi mo pa magawa. Diba? Kasimple-simple na lang. Hindi yan katulad sa pork barrel na ang daming hinihingi. So, confidential kasi mga minamahal, confidential talaga. Pero ngayon, syempre may oversight function ang Congress. Tinignan nila. At mayroon silang nakita na naman, mga minamahal, na mga pangalang bago. J. Camote. Tapos matatandaan din ninyo, mga minamahal, sa confidential disbursement, diba? Sa ilalim ni BP Sara, 1,992 ang sinasabing tumanggap ng pondo. Pero, yung 1,322 na yun, walang birth certificate. Tapos yung 1,456 na yun, walang marriage record. Tapos yung 1,593, walang death records. Diba? Ano yan? Imaginary payroll? Ha? Tatanong lang. Imaginary payroll ba yon? Or baka parang katulad lang din sa GOSU students na tumatanggap kuno, pero hindi naman. May mga nakalistang ghost na employees again sa loob ng OVP. Diba? So, matibay yan talaga para sa akin na ebidensya, mga minamahal, para nga po dito sa kasong impeachment na nasisentro ngayon si Vice President Sara Duterte. And I hope so na sana madaliin na ito. Kasi mukhang hulihin na din ng ICC itong si Sara Duterte. So, paano pa siya may impeach niyan? Kung mahuhuli na ng International Criminal Court itong si Sara. Lalo pa't nakalagay si Sara Duterte na babanggit sa list ng ICC warrant website ng ICC. 'Di ba? So, paano yan? Kung mahuli itong si Sara Duterte ng ICC, hindi na siya may impeach, di pag nakalaya, baka makatakbo pa yan. Which is yan po yung iniiwasan natin, na makatakbo itong si BP Sara Duterte. Hindi sa natatakot kundi natatakot tayo na baka maulit-muli yung ginagawa nilang pandarambong sa kaban ng bayan. 'Di ba? Acknowledgement receipt na nga lang yung kailangan. Hindi pa tugunan ng maayos. Tapos ang lakas bumoses ng transparency and accountability. Yung tanggapan mo nga, mayroong mga ghost employee. Sige nga, we are asking you, VP, sino si J. Camote? Sino yung yung 5 dudong? Diba? Mga minamahal, may 5 dudong. Si Dudong Alcala, Dudong Bina, Dudong Bunal, Dudong Darong, Dudong Barok. Tangay ng mga pangalan. Nakakatawa. Mas nakakatawa, mga minamahal, J. Camote. Tapos si Miggy Munggo. Manggo pala.
Umay sa'yo. Nung nakarang buwan, usapang chichirya at cellphone, di ba? Ngayon naman, prutas at kamote. Okay nang inang Tindi talaga ng ating vice presidente, no? Talagang hanga kami sa katarantaduhan mo, BP. Sana mahuli ka na. Sana ma-impeach ka na. Anyway, mahingi lang po ako mga minamahalang comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe for more updates. Maraming salamat. Ingat, mga kababayan.